Guys, for today's video, napag-usapan na natin si One Hand nung nakaraan. And ngayon naman, gusto ko pag-usapan din natin si Mabilis Cash. In terms of ano ba yung i-expect yung pangungulit ni Mabilis Cash kahit hindi pa kayo due, or during your due date, or after your due date. Gaano ba sila kakulit? And also, gusto ko magkaroon ng point of order. Wow, point of order. Ano to? Nasa hearing tayo. Kasi nakikita ko yung karamihan na nagbibigay ng feedback or post about online lending apps na parang hindi nila alam kung ano yung inagrihan nila dun sa mga inutang nila. Yan yung gusto kong linawin sa mga nanonood sa akin. Baka kasi tipong nangutang ka, tapos, ay hindi, ang babayaran ko lang dyan, principal lang babayaran ko dyan. Kasi yun lang naman inutang ko. Yun, yung ikaw yung gumagawa ng sarili mong rules, yung mga ganun. So, gusto ko magkaroon tayo ng point of order doon, clarification, kumbaga. Kasi yan yung mga nakikita kong feedback ng ibang mga umuutang sa online lending apps. Ayan, so samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, si Mabilis Cash. Quick background. So si Mabilis Cash ay isang online lending app. Da-download nyo yan using Play Store. Yan, pag nag-download kayo dyan, register using one valid ID and cellphone. Tapos, the more information you provide, the higher the credit na mabibigay sa'yo. Tapos, based on our previous review, medyo nag-update na sila na yung mga interest rate nila of 10,000 and below na loans ay nasa within 180% per annum. Ibig sabihin nun, 15% per month. And kapag yun ang interest rate na nakuha mo, as long as 10,000 pababa ang loan mo, sumusunod sila sa memorandum na sinet ni BSP, which is the ceiling ng interest rate sa mga unsecured loan or mga online lending app. Also, legit naman sila in terms of SEC requirements, which is yan. Okay, now, let's move forward. Let's say, kailangan nyo ng pera talaga. Kasi magpapasko na. Kailangan pang bili ng regalo, kailangan pang bili ng pagkain. Yan. Pero guys, before you do that, kailangan tama yung expectation na nasa set nyo sa sarili nyo. Sa Mabilis Cash, hindi naman sila katulad ni One Hand na 1 week before your due date, tatawag na sila. Tatawag na rin sila prior, mga 3 days. Pero mga automated calls naman to. Parang pagkasagot mo, parang answering machine na nagre-remind sa inyo na mag-due na yung loan nyo at kailangan nyo ng bayaran. So, ganun naman siya. And then, paminsan-minsan, meron kayong text message na matatanggap hanggang pagdating ng due date. Pagdating ng due date, doon na kayo mag-expect ng maraming calls. Katulad ni One Hand, maraming calls din siya after ng due date. Also, take note na tumatawag din sila sa mga reference na nilagay nyo. So, i-expect nyo na pag na-delay kayo, tatawag sila doon. Kung ang tanong nyo naman sa akin, ay nagpo-post ba sila ng pictures or information nyo sa internet? Wala naman akong balita na ginagawa nila yon. Kasi kapag ginawa nila yon, in violation yan ng data privacy and yung fair collection practice. So, pwede nyo silang ireklamo. So, in terms of calls, hindi naman sila yung nagmumura. Hindi naman sila nagde-death threat. So, wala kayong mararamdaman na ganun. Wala rin kayong mararamdaman na parang pananakot. However, medyo firm sila in reminding and collecting. Tatawag sila paulit-ulit. Katulad lang din ni One Hand. Ganun din. Paulit-ulit yung calls halos araw-araw. Minsan sa isang araw, 2-3 beses kayo matatawagan. Ganun daw ang collection practice. Base yan sa mga feedback ng mga customer. Ngayon, kung medyo hindi rin kayo aware, itong mga online lending apps natin, meron din naman yung prerogative to do home visit. Pero so far, wala akong naririnig na nag-home visit sila. Pero kung magkaroon man ng home visit, bahay nyo naman yun. So, pwede nyo hindi i-entertain, pwede nyo sabihin, wala, kahit nanong kayo, or what. Ano lang siguro kasi, kapag nag-home visit, parang, sinisingin ako nung gagawin ko, anong idadahilan ko. Parang ganun, parang hindi ka mapalagay sa sarili mo. Just think of it, guys, na sila yung pumupunta sa inyo. Wala silang karapatan na mag-enter sa bahay nyo, kahit hanggang pinto lang sila.
Actually, kahit hindi nyo nga entertain, sabi nyo, ay, hindi dito yan, or what. Hindi ko sinasabi, ganun Pero, ang ibig sabihin is, kahit hindi nyo i-entertain. Kasi, kapag nandun ka sa sarili mong bahay, hindi sila pwedeng pumasok. Wala kang responsibility na patuloyin sila. Yun ang gusto kong i-point out. At least now, alam nyo na yung dapat nyong i-expect if in case na manghiram kayo kay Mabilis Cash, and at the same time, kung medyo na-delay kayo sa pagbabayad, well, ganun yung mangyayari sa inyo. Next item natin is, yun nga, yung point of order, which is yung setting up your expectation naman sa pagbabayad. So, umutang ka, dun sa utang mo, merong agreement. May loan term. If you click agree, then you are bound to that agreement. Kung anong amount yung nakalagay doon, well, yun yung kailangan mong bayaran. Yun yung tinatawag na contract. So, yung contract na yon is legally binding. However, guys, if yung interest na nakaprovide doon ay sobrang taas yung hindi makatarungan, or sobrang taas yung mas mataas pa doon sa sinet ni BSP na 15% per month, pwede nyo namang iakyat yan sa, sa mga korte natin. Kasi meron na tayong case na napag-decidean before na nilower naman yung interest rate kasi hindi siya makatarungan. Pero, hanggat hindi kayo dumarating doon sa point na yon, well, legally binding yung inapprove nyong agreement or contract. So, hindi ikaw ang magde-decide, babayaran ko na lang yung principal, okay na yon, hindi na ako gabayad ng interest kasi laki ng interest nila. Hindi ganun yun. Hindi mag-work yun. Pag ganun ang ginawa mo, dahil dun sa contract mo ay may nakalagay pang mga late fees, well, lulobo pa yan. However, guys, meron din naman tinatawag na later on na settlement. Dun sa settlement na yon, nandun naman yung mga promo or pag-uusap between sa iyo and dun sa company, which is Mabilis Cash. Kung meron silang offer na like tatanggalin yung interest, babawasan yung interest, okay na deal yun, okay na settlement yun. Yun, nasa pag-uusap nyo yan ng collector. So, yeah, basically, yan yung mga kailangan nyong i-expect once na manghiram kayo dito kay Mabilis Cash and kung na-default ang loan nyo kay Mabilis Cash. Okay? For our question of the day, let's say meron kayong utang with Mabilis Cash or any online lending app. And then sabi nila, mag-home visit sila. Tapos bigla ngang may kumatok at nag-home visit. So anong gagawin nyo at na-stand kayo? Anong sasabihin nyo dun sa collector kapag nag-home visit sila? Gusto kong malaman yung mga first words na masasabi nyo dahil pagkabukas nyo ng pinto, collector pala siya. Ayan. So, sulat niyo yan sa comment section sa baba. May chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly Gcash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Sharak Nidler 7048. Sabi niya, thanks for this update, Sir Pat. Ayan, at Sharak Nidler 7048, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para ma-receive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!